Ako pang mayaman, hindi ko na kaya din siya. Pero ilang taong ka nung una ka nag-boyfriend? Ay, naku, agad na naman sa ating story. Yung una ako nag-boyfriend, Ate Tons. Alam naman ni Jason to, di ba? Alam, Jason, wala problema. So, ilang taong ka nung Mga- 17, 16? Mga 17. Pero secret yun sa daddy mo, di ba? Secret yun, wala talaga nakakaalam. Sobra akong mag-ahala, Ate Tons, no, ka-boyfriend ako, Ate Tons. Kaming barkada, binoyfriend ang barkada nila. Okay, Ade, nag-boyfriendan kayo. Nag-boyfriendan kami, partner na kami. Uy, dinalaman kami sa dagat, Ate Tons. Oh, tapos? Tapos, isa-isa kami ng payag. Hmm. Kumbaga, kubo, isa-isa kami ng kubo. Kabilang kubo sila. Hala, Ate Tons, halikan man ako may Ate Tons. Ganun pala yan pag boyfriend. Halikan ako. Hala, hindi ako makagalaw. Sa pag ganun ko, gumalaw man ang kanya. So parang feeling ko may laway na pumasok sa bibig ko. Hindi ko gumalaw talaga. Pagtanggal ng lips niya sa patay, nalunok ko yung laway niya. Akala ko buntis na ako, Ate Tons. Nung bata ako, Grace. Akala ko din, nabubuntis ang babae pagka hinalikan sa lips. Oo. So, ilang taong pa naman nung first ka naka-experience ng heartache? Ang heartaches ko talaga bago ako pumasok ng PBB, yun talaga si Roy. Ay, grabe kay Roy, Ate Tons. Para akong ma-blurred. Yung kaya pag heartache ko, parang na-blurred din yung paningin ko. Nagano'n ako. Naglakad ako, Ate Tons. Practice teach ako nun sa MSU. Ang paningin ko lahat. Tricycle driver, si Roy. Lahat na lang si Roy. Tapos kasi si Roy, na-broken hearted ako kasi nga, ang kanyang cashier. Siya kasi is taga-packer ng bag. Si Roy, Sa grocery. sa cashier. Sa cashier yun. Nag-inlaban pala sila. Sobrang heartaches ko dahil sinor ko pa. Pumunta ako sa groceryhan doon. Pagsingin ko, ala, si Roy. Batay, sobrang sweet silang dalawa. Ganun. Pagkita ko na sobrang sweet sila, nag-blurred na naman ang paningin ko. Parang, ano, grabe na. Ate Tons, grabe. Mga 2 months ako hindi kumain. Sobrang payat. Ano nangyari sa'yo? Ganun talaga. Yun ang first heartache mo. Yun ang first heartache ko na hindi ko Pero, nawala na yung feelings mo sa first heartache mo. Pero yung feelings na yun, yung heartaches, hindi mo makalimutan. Lalo na pag may kanta, Firehouse, na mga song Firehouse. Yung, Ano ang heartbreak song mo noon? kasi yun ang... Wala pa si Moira noon eh. Wala pa si Moira nun. Pero ang heartbreak song ko nun is Finally Found the Love of a Lifetime. Pero kasi... Pag naririnig mo yon, doon ka nagdadrama. Kaming Emote ka drama talaga. ko. Hindi ko talaga maiwasan kahit bumibili ako ng tindahan. Finally found the love. Ano nangyari? Umiyak na ako kasi nga, first broken hearted ko talaga si Roy. Ano naman yung natutunan mo doon sa first love, doon sa first heartache mo na yon? Ang natutunan ko dun sa first heartache na yon, na talagang feeling ko mamamatay na ako pag hindi siya. Kasi inisip ko na na siya na talaga makatuluyan ko, bahala na maglabandera na ako, tapos pag uwi niya, mangingisda siya, tara na, I love you, ganun kami lagi. Wala akong pakialam at ito, wala akong pangarap, basta siya lang pangarap ko. Natutunan ko is talagang lilipas din pala lahat. Lilipas lahat ng mga heartaches, lilipas lahat ng mga, kasi akala ko hindi ko na malalagpasan yun, mamamatay na lang ako. Ang next na nung broken hearted ko, mamatay na ako nito, ganun. Yun pala, lilipas pala lahat ng broken hearted. Yung mga kalungkutan mo, yung pagka-miss mo, lilipas lahat. Pag after nun, maiiba na yung paningin mo, pananaw mo sa Kailangan mo buhay. nang pagdaanan yung sakit. Kailangan mo ng pagdaanan. Kailangan mo nang pagdaanan yung sakit kasi may tuturo yun sa'yo. No? Yes. Siya ba yung naghahatid sa'yo nakamotor? Siya naghatid sa akin sa motor, pero hindi pwede Pero hindi alam kasi ng daddy mo. So anong style niya nun? Ang style ko na siya natin sa motor, galing sa MSU, paghatid niya, kunwari sundo siya. Kuya, salamat. Magbabayad ako ng pasahero. Kuya, salamat. Para sa papa, lagi yan sumusundo sa'yo. Kuan kasi yan, siya ka nang sunduan ko talaga siya. Pero hindi niya alam. Binabayaran mo na. Binabayaran ko, kunwari. Ganun ako, pamipikit ako. Sa dito si papa, salamat kuya. Ganun. Hindi niya alam boyfriend mo. Hindi alam yung boyfriend ko pala. Ganun. Hanggang pagpasok sa PBB, hindi niya alam na broken hearted ako dun. Pero alam niyo, aksidente lang yung pagpasok niya sa PBB. Aksidente lang yun kasi nga hindi talaga ako dapat mag-PBB kasi nga mahiya ako sa mga mga classmate namin kasi president ako sa school din namin. Tapos, pero akala ko, hindi talaga ako matanggap. Kasi sabi ng barkada ko, pumasok ka lang. Itry mo lang ba? Feeling mo naman matanggap ka. Ang gusto nila pumasok ako kasi lagi akong maloko sa amin sa barkada. Itry mo lang ba? Baka makita ka ni Derek Lorin doon. Si Derek Lorin, artista na sa amin eh. Pagpasok ko, Ate Tons, pina-insert ako kasi organizer yung barkada ko. Pina-insert ako. Insert ka dyan. Bilis mo, huwag kang lumingon. Bago ma-insert ka kasi huwag kang lumingon. Baka lumingon ka, pagalitan ka na sa likod mo. Pero ka lang, 23,249. Hindi mo makalimutan, no? Hindi ko 23,249 49 ang number ko. Pina-insert pa ako nun, ha? Baka kung hindi ako pina-insert, baka 50,000 pa ako yung number ko nun. So pag ganun ko sa pagpila, sabi ko, hindi ko na to kaya. Ang haba, ang tagal pa. Tapos, ilolokohin ako ng mga classmate ko dito eh. Lumabas ako. Nagalit man ang Marshall. Nagalit ang Marshall, bakit mo sisirain ang pila? Binalik mo ako. Mabalik na ako din. Magalit pala sila dito pag umalis sa So pila. wala ka idea na ikaw ang magiging big winner ng PBB noong Ay, wala. 2009?
Wala talaga, Ate Tons. Kasi naman mag-idea doon na kahit na makapasok lang nga is a big privilege na talaga. Na So, talaga. anong pangarap mo lang noon nung bata ka? Ay, ang pinakapangarap ko pala noon is yung lupa namin magkaroon ng titulo. Kasi walang titulo yung lupa namin. So, wala kang pangarap na mag-artista, na Wala. maging host? Kasi imposible talaga sabi ka sa papa mo, pangarap ko artista sa mukha mo. Gagano'n ka talaga. Kasi pag-uwi ko ba, alam mo pag-uwi ko, Ate Tons, pag-uwi ko pa. Bakit kagabi na naman umuwi? Natanggap ako sa PBB. Magsinungaling ka pa, yung mukha mo matanggap sa PBB, binugbog pa ako, Ate Tons. Ano mo, binugbog ko, grabe pag-abubog. Tinatanggap nga ako, pumunta si Sir Marcos kinabukasan. Sabi ni Mama, tanggapin mo ng anak ko sa PBB, bigyan kita ng 1 kilong shrimp. Wala naman po. Afford ni Sir ko, rakit na 10 kilong shrimp. Nag-bribery pa. Nag-bribery pa siya para matanggap. Maghuhula ka talaga, Ma. Pero tanggap ka na talaga nun. Natanggap na daw ako, thank you, Lord. So, ang nangyayari na Ate Tons, walang bugbugan. Nung nalaman na natanggap ako, walang bugbugan. Binigyan pa ako ng cellphone na camera. Well, walang bugbugan. Hala, May, June, July, August, hindi pa naman ako tinawag ng PBB. Sa August, bubugbugin na ako sa August. Lord, sana mag-miss niya ang PBB, Lord, kasi bubugbugin na naman ako, Lord. Kasi gala ako ng gala. Pero, thank you, Lord, natanggap na talaga ako, Ate Tons. Pero nung 2010, doon nagsimula nagbago yung buhay mo. Kasi doon mo na, doon ka nakapasok sa showbiz, doon mo na meet yung mahal mo sa buhay, yung love of your life. Oo. Parang lahat umayon, ano? Parang Yes. doon ka talaga dinala ng tadhana mo sa PBB. Correct, Ate Tons. Thank you, Lord, for all the blessing na hindi mo naman, kasi para feeling mo naman talaga hindi mo deserve. Pero talagang binibigay. Bakit naman hindi mo deserve? Kasi yung, alam mo yung parang bakit sa'yo lang, big winner ka na nga, tapos nakita, ang pinaka-main talaga dun sa aside sa big winner, yung nakita mo talaga ang love of your life. Na, doon pala mo makikita yung asawa mo. Kasi noon, Ate Tons, imagine ako pag naliligo kami ng dagat, nag-overnight kami, na-imagine ko, feeling ko hindi talaga taga Jensen. Pag tumitingin ako sa star, feeling ko hindi talaga taga Jensen ang makakatuluyan ko. Feeling ko taga sa ibang lugar. At pag tinuturo sa amin ng teacher namin yung mga spots, mga pagsanhan, yung mga civic at kultura, di ba may tinuturo yan. Tama raw. Parang may something sa akin ng tama raw. Tama raw ang makakatuluyan ko. Yung parang something. So, ibig sabihin, tama raw kasi makikita lang si Mindoro yun. So, may ganun ako na feeling na hindi talaga taga Jensen. Night swimming namin kasi wala talagang nakagusto sa akin sa Jensen. Jaring lang. Nung bang nakita mo si Jason, naramdaman mo na siya yung mapapangasawa mo sa loob ng PBB? Nung nakita ko siya, may lukso ng dugo. High blood. Jaring. Pero feeling na ako na parang ito na yung makasama ko. Kasi parang, parang okay kami dalawa. Pero hindi kami nun, ha? Parang naganin ako, parang okay siya sa akin. Parang may something talaga siya. Parang may mararamdaman ka kasi talaga sa puso mo na, ay siya. Parang may magaganon ka, di ba? Hindi ko lang alam. Sa akin lang yun na-experience. Hindi, pero totoo yun kasi ganun din ako eh. Yung parang pag nakita mo yung mukha ng isang tao or isang lalaki, ay, game Parang over. siya na. Ito na to. Diba? So, ganun din na naramdaman. Ganun na nangyari, nang naramdaman ko kay Jason. At saka, meron siya yung parang, hindi ko ma-explain, pero talagang, parang home. Parang siya ang home sa akin. Parang, pag siya ang kapiling ko, parang, bahay na to. Kung saan ka at home, yung pakiramdam mo, yung alam mong pwede kang maging totoo sa sarili mo, yung alam mong tatanggapin ka ng buong buo kahit ano ipakita mo sa kanya, kahit ano itsura mo, ay, tatanggapin ako nito. Pagising mo, yung mukha mo ganito, tapos bad breath ka pa, approve. Approve lang sa kanya. So, totoo yan. Totoo ba yan? Hindi yung pagising mo, kailangan mag-toothbrush ka pa. Wala yan. Sabihan ka lang niya, mag-toothbrush ka muna. Pero hindi kami perfect, ha? Talaga, alam naman din ng mga tao na lagi nag-aaway kami. At hindi ko naman ako proud sa away namin. Pero yung mga away namin, Ate Tons, yun ang nagpapatunay na talagang mas choose namin lagi na maging kami kaysa sa away namin.